إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. So ipagpapatuloy natin ang buhay ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang nakaraang halaka natin o serye natin o series natin ay patungkol sa isa-isang pumunta na ang mga sahaba sa Madina. Mayroong pamilya, mayroong nag-iisa, at ang lahat ng ito ay hindi umalis sa Makkah na hindi nagpaalam kay mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ang bawat isa sa kanila ay nagpapaalam kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at kapag ito ay kanyang pinahintulutan, either family o single person, ito ay pumupunta ng Madina. At ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay hindi pa siya umaalis at nananatili siya sa Makkah sapagkat naghihintay pa siya ng revelasyon kay Allah subhanahu wa ta'ala kung maaari na siyang umalis o hindi umalis. Actually, pinabayaan muna dito ng Allah subhanahu wa ta'ala na ang mga kamuslimang kasama ng Prophet sallallahu alaihi wasallam ay makapunta munang Madina bago inutusan ng Allah subhanahu wa ta'ala na magtungo na ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Madina. Ibig sabihin, almost nahuhuli na siya, malayiman lamang kay Ali radhiyallahu an at sa mga nakakulong na mga kamusliman na kanilang ipinosas, itinanikala, ibinibilad sa araw sapagkat walang bubungan ang kanilang mga kulungan, kung uulan man, bagamat madalang ang ulan talaga doon sa Makkah, pero kung uulan, mababasa sila. At kung mainit ang araw, ay mabibilad sila. So, ang lahat ng ito ay nagpunta sa Madina, almost patago ang mga Muslim. Dahil alam nito ng mga Quraysh, there's a possibility kasing hadlangan sila yung mga pamilya nila, or kung hindi man mahadlangan, ito'y saktan hanggang sa ito ay patayin, maliban lamang sa mga iilang mga sahaba, like for example, Umar ibn Khattab radhiyallahu an, talagang public itong umalis, maliwanag. At actually, pinaalam niya pa sa mga tao, pagkatapos niya magtawaf doon sa Kaaba na siya ay lilisan sa Makkah, patungong Madina. At binalaan niya ang mga tao, kung hahadlangan siya, meaning, hihintayin niya sa labas ang mga taong gustong madlang sa kanya, sila mga taong gusto nang mabalo ang kanilang mga asawang babae, sila ang mga anak nila ay mawalan ng kanilang mga ama. Sabi niya, nasa labas lang ako, nakahanda ako, na sino mang gustong umadlang sa akin para makipagpatayan o makipaglaban sa kanya. At actually, nakipaglaban ito ng ilang tao, ngunit nagapirin ito ni Umar ibn Khattab radhiyallahu an at pinabayaan na siya si Umar ibn Khattab radhiyallahu an sa ibang ulat. Kasama niya dito ang kanyang anak na si Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. So alhamdulillah, so unti-unti ay nagpunta na sila sa Madina. At ilan dito ang natitira pa, si Abu Bakar, Ali, at iba pa, especially mga nakakulong. Noong si Abu Bakar na ay gusto na rin niyang mag-immigrate sa Madina, pumunta na rin siya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siya ay humingi ng pahintulot kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngunit hindi siya pinahintulutan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sinabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, Abu Bakar, huwag kang magmadali, sabi niya. Malay mo, sabi niya, may makakasama ka. So nagalak naman itong si Abu Bakar radhiyallahu an sa narinig niya kay Prophet sallallahu alaihi wasallam, malay mo, may makakasama ka. So sinabi niya sa kanyang sarili, sana ako yun, ang makasama ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa paglalakbay mula Makkah to Madina. Malaking biyaya ito mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. So tinanong niya ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, o sugo ng Allah, pwede bang ako ang magiging kasama mo? Sabi niya, pwede. Sabi niya, kung pahihintulutan ako ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Meaning, gusto rin ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na makasama niya sa paglalakbay si Abu Bakar radhiyallahu an at hiduduwa niya ito. Kaya sinagot niya, kung pahihintulutan ako ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, meaning makakasama kita o Abu Bakar. So in this situation, itong si Abu Bakar, dahil sa may posibilidad na maaaring mangyaring makasama niya ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bumili siya ng 2 kamelyo. Ayan gumugol na naman siya ng kayamanan. Itong si Abu Bakar radhiyallahu an. Gumugol siya ng pambili ng 2 kamelyo. Para ano? Para ito ay masasakyan ni Abu Bakar at ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
So in this situation, ang mga kamelyong binili niyang ito ay maaasahan sa malayong paglalakbay. At inalagahan ni Abu Bakar ang mga kamelyong ito, pinakain niya, pinalalaki niya yung mga umbok sa likod. Importante yan kapag busog kasi ang kamelyo, lalong lumalaki ang umbok sa likod. Kapag nagbiyahe ka sa malayo, mabitin man to sa tubig o pagkain, hindi basta ito magugutom, maisasadsad niya hanggang Madina ang mga nakasakay sa kamelyong ito. At actually, konti na lang ang pera dito ni Abu Bakar radiyallahu anhu sa paglalakbay nilang ito, papuntang Madina, as para sa Alanosbes, mayroon siyang 5,000 dirhams. Nakaranyata, dinara na sabi ko, dirhams, pero malaki pa ito, ang 5,000 dirhams na ito. Meaning sa 40,000 dirhams ni Abu Bakar radiyallahu anhu, na nagkakahalaga ng milyon-milyon noon, kung ikukumpara sa pera natin ngayon, naubos na ito for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. At dito, bumili na naman siya ng 2 kamelyo, habang ito ay nahalagaan niya, may report na hinalagaan niyang 2 months, 3 months, 3.5 hanggang 4 months. Inahalagaan niya ito, pinapakain niya ang masasakyan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam at ni Abu Bakar radiyallahu anhu sakali pahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala na makasama ng Prophet sallallahu alaihi wasallam sa paglalakbay itong si Abu Bakar by the will of Allah subhanahu wa ta'ala. So meaning, ang dalawang ito ay magkalapit ang kanilang ugali. Magkaugali, konting-konti lang. Ang almost lamang ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam in natural na ugali ng dalawang ito. Talagang malapit sila. At gustong-gusto ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na siya ay maging kalil niya si Abu Bakar radiyallahu anhu. Ngunit sabi niya, kung di lang ako ginawang kalil ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay gagawin kong kalil itong si Abu Bakar radiyallahu anhu. At alam ng mga sahaba, ang pinakamalapit kay Prophet sallallahu alaihi wasallam itong si Abu Bakar radiyallahu anhu. Kaya pagkamatay ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na walang alinlangan, walang duda, na ang mga tao ay tinanggap si Abu Bakar radiyallahu anhu bilang kapalit ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Dahil alam nila yan, Ansar, Muhajirun, alam nila ang pinakagusto, ang pinakamalapit kay Prophet sallallahu alaihi wasallam ang kanyang biyenan na si Abu Bakar radiyallahu anhu. At kung hindi nga lang naging kalil ng Allah subhanahu wa ta'ala ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, gagawin kong kalil itong si Abu Bakar radiyallahu anhu. Kasi kapag kalil, special friend ito. Hindi katulad ng sadikun or sadik. Kahit sino, pwede mong maging kaibigan. But pag sinabing kalil, isa lamang ito. Hindi ka pwedeng gumawa ng pangalawang kalil. So sa panahon ni Ibrahim alayhisalam, ang propeta Ibrahim alayhisalam, sa panahon niya, siya ang kalil ng Allah subhanahu wa ta'ala. At si Musa alayhisalam, siya ay naging kalamullah o kinakausap ng direktaan ng Allah subhanahu wa ta'ala itong si Musa alayhisalam. Meaning, kalil and kalamullah, yung dalawang ito. But the Prophet sallallahu alaihi wasallam bilang speciality, ang Prophet sallallahu alaihi wasallam ay kalamullah and kalilullah. Siya ay kaibigan ng Allah subhanahu wa ta'ala, kalil, as a special friend, at siya ay kinakausap din ng Allah subhanahu wa ta'ala. Taglay niya ang dalawang taglay ni Ibrahim at Musa alayhima salam. So in this situation, nananatili pa rin ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Makkah dahil wala pang order na siya ay maglakbay. So hinihintay niya at gusto niya makasama rin si Abu Bakar radhiyallahu anhu, at of course naghihintay rin si Abu Bakar na ito ay mangyari sa kanila na sila magkasama sa paglalakbay. So balikan natin ang mga Quraysh ngayon. Ang mga Quraysh, na pag-aralan nila, nakita nila, nalaman nila na ang mga Muslim ay unti-unti nang pumupunta sa Madina. Okay? At ito ay isang masakit sa kanila. Dahil ang kanilang mga sariling pamilya, can you imagine, iba ang kukup-kup, iba ang mga ngalaga, iba ang magbibigay ng tulong, iba ang magbibigay ng protection, maliban sa kanila. So ito ay malaking kahihiyan sa kanila. Naisip na liyan. At wala silang sinisisi dito, maliban ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, magmula nang siya mag-claim ng propeta at sumunod sila sa kanya, nagkaroon na ng ganitong sitwasyon ang Makkah. Nagkawatak-watak nila, nagkalayo-layo, nagkaroon ng hindi pagkakasundo. Ang lahat ng ito ay ipinukol nila kay Prophet sallallahu alaihi wasallam at namuo sa kanilang dibdib ang malaking galit at puot at sama ng loob kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Especially nakita nila na ang mga companions ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam willing silang sumunod. Willing silang sumunod kay Prophet sallallahu alaihi wasallam. Willing silang gumugol para kay Prophet sallallahu alaihi wasallam. At napansin nila, kahit ialay ang kanilang buhay,
ay nakahanda ang mga kasama ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. So in this situation, nakita nila ang tunay na pagmamahal nila kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at pagsunod nila kay Prophet sallallahu alaihi wasallam ng mga taong ito. At ito ay nais nilang putulin. Dahil kapag ito ay nagpatuloy, ang pagmamahal at pagsunod kay Prophet sallallahu alaihi wasallam, meaning magpapatuloy ito dahil sa possibility darating ang araw na sila ay malulupig ng mga kamusliman. Kaya't napag-isipan nilang hindi dapat makapaglakbay ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Madina. Kailangan hindi siya makarating doon dahil mahal siya ng mga sahaba, even na ang mga nag-embrace sa Madina, mahal siya, sinusunod siya, gumugugol sila, handa silang mamatay para kay Prophet sallallahu alaihi wasallam. Ba't hindi nila alam? Para din kay Allah subhanahu wa ta'ala, unang-una bago muna ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So napag-isipan nila ang mga bagay na ito na kailangan hindi makarating ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Madina. Isa pa, kapag nakarating ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Madina, maaaring ang mga Aus at Khazraj, bagamat konti pa lang nag-embrace din sa kanila, ay maaaring magsipasok din ito sa pananampalatayang dala ng Prophet sallallahu alaihi wasallam dahil alam nila, mahinusay siyang magsalita at ang kanyang salita ay hindi salita ng mga lilikha. At there is possibility mag-embrace talaga ang mga Hudyo dahil isa ito sa maaalam sa kasulatan. So nangangamba sila na ang mga taong ito ay mag-embrace at alam nila dahil bihasa ito sa digmaan. Kapag nag-embrace ito, lalakas ang pwersa ng Prophet sallallahu alaihi wasallam at maaari siyang magbigay ng mga da'wa sa labas ng Madina at ang mga tao ay maaari ding mag-embrace sa ganito ay super lakas na ang pwersa ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam at napakadali sa kanila na lupigin sila at sakupin sila ng Prophet sallallahu alaihi wasallam doon sa Makkah. That's why nakabuo sila Abu Jahal, ang mga namumuno sa Quraysh, na kailangan ay mahadlangan ang pagpunta ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam doon sa Madina. Kaya kailangan makaisip sila ng paraan, makagawa sila ng paraan kung paano nila hahadlangan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam patungo sa Madina. In this situation, ang lahat ng ito na kanilang sinapantaha, inakala, ay isang malaking lagapak sa kanila. Kapag ito'y pinabayaan nila, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na makarating sa Madina. Iniisip din nila kung siya ay makakarating doon, ang pinakamalapit nilang dadaanan ay ang Madina. Ito na ang pinakamalapit at shortcut na daanan nila sa kanilang pangangalakal. Kung ito ay mangyayari, ang Prophet sallallahu alaihi wasallam makarating ng Madina at lumakas ang pwersa niya, dahil alam ng mga tao, malaki ang galit ng Propeta sallallahu alaihi wasallam sa kanila. At lalo na ang mga taong pinarusahan nila na mga alipin ay walang alinlangan na nakahanda itong magiganti hanggang kamatayan. In this situation, naisip nila, paano sila dadaan sa Madina? Maliban na lamang kung sila ay patayin, salakayin, kung makatakas man, yung kanilang kalakal ay maiiwan at magiging samsam ito ng mga kamusliman. So marami silang pinangangambahan. Isa na sa pinangangambahan nila, kung sila'y malulupig ang pagkawalan ng respeto at paggalang at malagay din sila sa isang lugar na pangangalakal na hindi na sila kakatakutan. Diba? Kasi sila gusto nila respeto at paggalang. Hawak nila ang Makkah. Kinakatakutan silang galawin, kahit kaya ng mga tao, iniiwasan dahil hindi sila makakapag-hajj doon sa Makkah. Kaya ang Makkah ay isang sandalan nila by the will of Allah subhanahu wa ta'ala na kahit saan sila pumupunta, kapag alam nilang Quraysh sila o Makkah, hindi sila sinasaktan dahil nangangamba ang tao na hindi siya makakapunta ng Hajj dahil pag siya pumunta ron at nakilala siya, dahil sa possibility, papatayin lang siya doon at hindi siya makakapag-Hajj. Bago pa mas makapasok ng Makkah yan, ay maaaring patayin. O kung makapasok man, nilabas sa Makkah at ito'y papatayin. So nangangamba rin sila na mawala sa kanila ang isang sandalang ito, ang panagka nilang mga ito. So marami silang kinakatakutan na kung ang Prophet sallallahu alaihi wasallam ay ahayaan nila na makarating doon sa Madina, there is a possibility mangyayari ang lahat ng ito. That's why, nagtipon sila, nagpaabot sila ng meeting, nagpaabot sila ng mensahe na mag-meeting sila o magtagpo-tagpo sila sa Darun Nadwa. Yung Darun Nadwa na ito ay isang tahanan na kung saan ginaganap ang meeting place sa Darun Nadwa. This is a house na pagtitipon, bahay na ginagawa ang pagtitipon para pag-usapan ang isang napakahalagang bagay. So this is a Darun Nadwa. So sila ay nag-meeting dito. Nagpunta rito, nag-meet para mag-meeting.
Hindi imbitado dito ang Banu Hashim, ang tribo ng Prophet sallallahu alaihi wasallam dahil mga kamag-anak niya ito. Hindi rin dito imbitado si Abu Lahab. Na kahit kalaban ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, hindi ito imbitado sa meeting na ito. Hindi imbitado ang alam nilang maaaring kumontra sa meeting na ito dahil ang Banu Hashim, Abu Lahab, tsuhin niya ito, there's a possibility dahil kamag-anak nila ang Prophet sallallahu alaihi wasallam ay magmalasakit sila at kumontra sa meeting, magkakagulo ang meeting, hindi magkakaroon ng pagkakasundo. That's why, hindi nila ito inimbitahan. Hindi pinaalam. Even na si Mutiim Ibanadi, na kung saan hindi rin in-invite ito dahil madalas magmalasakit ito kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam o sa mga kasamahan niya. That's why, hindi rin in-invite si Mutiim Ibanadi, bagamat ang kanyang mga anak ay imbitado sa meeting na ito. So, nang sila ay bago mag-meeting, mayroon dumating na isang taong napakaganda ng kanyang suot. Isang taong kagalang-galang ang kanyang itsura, nirirespeto at alatadong-alatado na isang nagtataglay ng isang malaking pangkat o grupo. Meaning siya isang namumuno sa kanyang itsura. Talagang ginawa naman yon ni Iblis. Si Iblis ito. For the first time, si Iblis nagkatawang tao at makikisalamuha siya sa kanila. For the first time. Siyempre, alam ni Iblis yan na kailangan mag-anyo siya ng kagalang-galang, karespeto, dahil ang kanyang ipalulusot, kapag tinanong siya, dahil saan galing, sino siya, sasabihin niya, galing ako sa Banu Najad, isa akong pinuno sa Banu Najad, at napakarami kong tahuan. So that's why exactly, nung siya ay malapit na kila Abu Jahal sa Darun Nadwa, sinabi ni Abu Jahal, sino ka? Sabi niya, ako ang isang pinuno o namumuno sa Banu Najad. Isa kaming lugar na mapersa sa bandang taas na yaan, ako ang namumuno. Makakatulong ako sa inyo at makukuha ninyo rin ako ng opinyon. Dahil nabalitaan ko, mayroong kayo pagtatagpo dito sa Darun Nadwa at alam ko kung bakit kayo magtatagpo dahil kay Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dahil galit kayo sa kanya at nagpaplano kayo sa kanya. Alam nyo ba na ako rin ay galit sa kanya at gusto ko rin magplano at makisa sa inyo. Kaya nandito ako. So alam mo naman si Abu Jahal kahit hindi niya kilala, kapag kaaway ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, you are welcome kay Abu Jahal. Ganun siya Kapag alam niya, nakaaway mo si Prophet sallallahu alaihi wasallam, kahit hindi ka niya kilala, gumugol man siya ng pagkain, gumugol man siya ng salapi, pilak, ginto, basta kaaway mo Prophet sallallahu alaihi wasallam, welcome ka sa kanya, masaya siya. That's why sabi niya, okay, you are welcome. Sabi niya, bagamat hindi man nila kilala ang taong ito. Okay? Pero dahil sa kalaban to ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, tinanggap nila ito. Pero ito si Iblis, ang jin, na kung saan itinaboy ng Allah subhanahu wa ta'ala sa paraiso. In this situation, binuksan ni Abu Jahal upang lasunin ang mga tao. Lasunin ang puso at isipan ng mga tao para magalit sila kay Prophet sallallahu alaihi wasallam at pumayag na magkaroon ng pagsasabuatan sa meeting na ito. So isinabi niya lahat yung sinabi natin kanina na kapag itong si Muhammad ay pinabayaan nating umalis dito, nakarating ng Madina, ginagalang, sinusunod, minamahal, nirerespeto, andang magbuwis ng buhay, ay magkaroon ng persa at malakas ang persa niya doon at pag lumakas, ginawa natin silang saktan, pinatay ang mga iba, galit sa atin si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pwedeng sakupin niya tayo balikan pag mapersa na at tayo ay kanilang malupig, tatanggalin tayo sa Madina, sa Makkah, o maaring mapatay tayo, magkawatak-watak tayo, mawala ang pagrespeto at paggalang ng tao, mawawala ang panagka natin kahit saan lugar tayo pumunta, ay hindi na tayo makakagamit ng panagka sa Makkah dahil hindi na tayo taga rito. Maraming dahilan, hindi na tayo makakadaan ng Madina sapagkat haharangan ng kalakal natin, papatayin tayo, tatakas tayo, maiiwan ng kalakal, mapupunta sa kanilang kalakal. Pag pinabaya natin lumabas, magdadawa siya sa labas, tapos dadami ang kanyang tagasunod, lalakas talaga ang persa niya. Talagang nilason niya ang mga tao. At isa pa rito, sabi niya, nagkaroon lang tayo ng ganitong buhay dahil sa kanya. Nagkawatak-watak tayo, nagkaroon ng hidwa-hidwaan sa ating mga pamilya, at nakakahiya tayo. Instead na tayo ang nagbibigay tulong sa ating mga kamag-anak, yun, pumunta ng Madina, silang kumukop, silang tumulong, sumibigay suporta, ibig sabihin napakasama nating tao, lumilitaw na napakasama nating tao na minana natin sa ating mga ninuno. Ang lahat ng mga ugat ng kalokohan nangyayari sa ating lugar na dating tahimik tayo, iisang tradisyon nagkakasundo, walang iba kundi si Muhammad. Kapag si Muhammad, sabi niya, sallallahu alaihi wasallam, pinabayaan pa nating makapunta yan, sumunod sa Madina, mas malaking trahedya ang naghihintay sa atin, sabi ni Abu Jahal. Kaya kailangan magplano tayong hindi makarating yan sa Madina. So in this situation, nakikinig si Iblis Nakikinig si Iblis. So isa sa kanila, sabi ng isang tao sa kanila, o bakit na lamang hindi natin siya iposas, tapos ikulong,
tapos patay hanggang sa mamatay siya. Huwag na siyang bigyan pagkain, huwag na siyang painumin, iposas, tapos ikulong. O sabi ni Iblis, hindi tamang opinion yan. Ayan, nakialam na si Iblis. Hindi tamang opinion yan. Bakit? Sabi ni Abu Jahal. Ang salita ni Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, pwedeng lumabas sa pinto. Meaning, pag sinabing lumabas sa pinto, pwedeng lumabas, makarating sa kanyang mga kasama. Hindi naman agad mamamatay yan. Sabi ni Iblis unti-unti mo nang mamamatay yan. There's a possibility, nalalabas ang kanyang salita, meaning makakarating sa Madina, malalaman nilang kinulong ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikinulong niya si Muhammad, imposibleng hindi sila sumalakay dito para iligtas yan. Kapag nagkaganon nalaman nila yan, sasalakay sila dito, bihasa ang kasrad, bihasa ang aus, yung mga alipin, handa na itong mag-suicide. Mag-asana, sabi ni Satanas, handa na mag-suicide yan, sinaktan yan, handa na mamatay yan. So sasalakay sila dito at pwede kayong magapi, mamamatay kayo. So in this situation, hindi pwedeng ganyan ang inyong idea. Palitan nyo, sabi ni Iblis. O sabi ng isa sa kanila, o bakit na lamang hindi natin pabayaan? Pabayaan natin siya. Pagkatapos tayo, pag wala na siya rito, babalik na yung kapayapaan, katahimikan, yung tradisyon natin, wala na siya. At pagkatapos, pag namatay siya sa ibang lugar, wala tayong pananagutan, wala tayong pakialam. Malis siya. Sabi ni Iblis, sabi niya, kung kanina nga, inireject na natin yung opinion kanina, nakakulong. Iyon pa kayang malaya siya? Lalong reject ang idea mo, sabi ni Iblis. Dahil, bakit? Sinabi na nga ni Abu Jahal, kapag nakarating ng Madina yan, mag-embrace yung mga tao, magdadawa sa labas, dadami yung tao, magiging malakas ang pwersa niya, ay babalik siya rito, papatayin niya kayo. Kaya napakarupok lalo ng idea mo, sabi niya, palitan yung idea niyo. So dito si Abu Jahal na ang nagpasya. So sabi ni Abu Jahal, bakit hindi natin siya patayin? Exactly, sabi ni Iblis. Iyan ang talaga ang pinakaakmang dapat gawing plano. Yung patayin siyang agad-agad. Ganon, iyan ang tama, sabi niya. Bakit? Sabi ni Iblis. Halimbawa, kung napatay niyo si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, immediately patay na. At nakarating sa Madina, palagay niyo kaya sila'y sasaklolo pa dito para lumusob dito? Patay na ang kanilang pinagtatanggol. Wala na si Muhammad. There is a possibility, manghina na sila, magwatak-watak na sila, bumalik na ang kanya sa inyo, pagbalik sa tradisyon niyo, pagbalik sa dating gawi, ang inyong pagmamahalan, tradisyon, kultura sa Makkah. Patayin niyo, agad-agad. Yan ang tamang idea. So ang mga tao ay sumang-ayon kay Iblis at kay Abu Jahal na patayin si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. But the problem is, alam naman natin pag pinatay mo si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, there's a Banu Hashim. Hindi pwedeng makipaglaban ito. Ganun ang tradisyon doon. Pag pinatay mo ang kanilang katribo, lalaban sila hanggang patayin, may pagganti ito. Kaya problema ito, sabi nila kay Abu Jahal. That is a problem, kailangan magawan natin ng solusyon ito. So sabi ni Abu Jahal, gawin natin solusyon. Bigyan natin solusyon ito. Nakikinig si Iblis, Okay, ang ganda ng suot. Akit-akit. Talagang karespeto. Alatadong namumuno. Hindi pinagdududaan. Sabi ni Abu Jahal, ganito ang gawin natin. Bawat tribo sa atin, tatabak. Tatabak sa kanya. Meaning may mga itak tayo, bawat tribo pupunta tayo sa kanya, tapos lahat tayo tatabak sa kanya. Iitakin natin siya isa-isa. Ngayon, kapag nalaman ng mga Banu Hashim na patay natin siya, hindi nila alam kung sino nakapatay sa atin dahil tumabak tayong lahat. In this situation, mapipilitan silang tumanggap ng blood money. Sabi ni Abu Jahal, in this situation, sinong gagantihan nila? Lahat tayo tumabak. Hindi nila alam kung sino talaga nakapatay. In this situation, tatanggap na lang sila ng blood money para kay Muhammad. Sabi ni Abu Jahal, sallallahu alaihi wasallam, sabi ni Abu Jahal sa kanya. Okay, sabi niya, yan ang kabayarang ibibigay kay Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yung blood money kapag napatay natin. So sumang-ayon ang mga tao. Napatayin ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ipinangako ni Abu Jahal, kasama niyo ako at mangungunang papatay sa kanya. Ganun lang talaga, kalaki ang galit ni Abu Jahal kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And then in this situation, nagkaiwa-hiwalay na sila at bawat tribo ay kumuha sila na sasama kay Abu Jahal para patayin ang Prophet sallallahu alaihi wasallam. At actually sa Madina, sa Makkah, yung mga sikat at popular na mga kaaway ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, sila ang makakasama ni Abu Jahal. In this situation, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay ipinahintulot na niya na mag-immigrate na ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Okay? Sa pamamagitan ni Jibril alayhisalam, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Jibril, puntahan mo na si Muhammad at sabihin mo sa kanya na siya ay mag-immigrate na. Okay? Siya ay pinahintulutan na ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. Alhamdulillah. At sinabi pa kay Jibril alayhisalam ng Allah subhanahu wa ta'ala, at patulugin mo si Ali radiyallahu an sa pwesto ni Muhammad at magbalot siya ng kanyang kumot na berde ng Propeta Muhammad sallallahu alayhi salam. And Allah subhanahu wa ta'ala reveal yung pagpaplano nila kay Prophet sallallahu alayhi salam kung bakit pinatatravel na siya dahil nagplano ang mga Quraysh. Ito yung plano sinabi ng mga Quraysh na nireveal ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam in chapter 8 verse 30. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idyamkuru bika, ito, wa idyamkuru bika alladina kafaru liyutsbituka aw yaktuluka aw yukrijuka wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Ito yung tatlong plano nila. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, una, nang sila ay, yung mga hindi sumasampalataya, ay magplano laban sa iyo, O Muhammad, na ikaw ay ipiit. Meaning, ikulong, iposas, yung unang suggestion, hanggang sa mamatay. O kaya naman, ikaw ay itaboy. Ikaw ay itaboy, aw yukrijuka. Okay, o kaya naman, aw yaktuluka, o patayin. Ito ang huli. Papatayin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nagplano sila. Wayam kurullah. At nagplano din si Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu khairul makirin. Attributes ito ng subhanahu wa ta'ala, hindi niya pangalan to. Pag may nagplano na masama, ay magpaplano ang Allah subhanahu wa ta'ala para hindi matuloy ang kanilang balak na masama kapag gusto niyang tulungan ang isang alipin niya, especially dito, ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In this situation, dito na siya pinahintulot mag-travel sa Madina dahil gusto siyang patayin. Okay? Dahil gusto siyang patayin. In this situation, may ulat kisa dito, o Bukhari mo, Ahmad, rahimahumullah, dito ay pinagkasundo ko na lamang by the will of Allah subhanahu wa ta'ala dahil mayroong dalawang opinion ang kanyang pag-travel. But yung pangatlo, ang pinili natin para hindi lumitaw na kontradiksyon ang dalawang pangyayari ay nagkasundo ito para walang kontradiksyon. Anong ginawa ng Prophet sallallahu alaihi wasallam? Pumunta siya tanghaling tapat kay Abu Bakar radiyallahu an. Okay? This is the first version. Nakita ni Aisha radiyallahu anha na napakalayo na may naglalakad sa tanghaling tapat. At hindi ito tradisyon o kultura sa Makkah o Quraysh na may makita silang taong naglalakad sa mainit. Dahil ang kultura o tradisyon sa lugar na yan, kapag mainit, wala kang makikitang taong lumalakad, nasa bahay silang lahat. At kapag may nakita kang taong naglalakad sa oras na yan na kainit, emergency ang dating yan. Kaya pakiwari ni Aisha radiyallahu anha, ang parating na tao, hindi niya pa napipigura dito, malayo pa, maliit pa. Ang parating na tao papalapit sa kanilang tahanan ay emergency ito. Until na makalapit dito ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pala ito. So actually, 6 years old dito si Aisha, at alam natin engaged dito ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam pero hindi pa nagko-consume. Pag 9 years old, doon magko-consume. Kaya dito, paglapit niya, kaya Abu Bakar, sabi niya, ako'y pinahintulutan na ng Panginoon subhanahu wa ta'ala maglakbay. Sabi niya. Sino ba tao dyan? Walang tao dito, maliban ng pamilya mo. Meaning si Aisha, radiyallahu na ako, at saka si Asma, radiyallahu anhuma. So sabi niya, pinahintulutan na akong mag-ijra sa Madina. So nalungkot si Abu Bakar, radiyallahu an, dahil sabi niya, ako. Sabi niya, o sugo ng Allah, hindi mo ba ako makakasama? Sabi niya, makakasama kita. So tuwa-tuwa si Abu Bakar, sabi niya, makakasama kita. Sabi niya, pinahintulutan ako ng Panginoon subhanahu wa ta'ala na makasama ka. Kaya dagli-dagli, si Abu Bakar na pinuntaan niya ang 2 kamelyo para ihanda ang masasakyan na ito. Pero sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanya, o Abu Bakar, saan galing yan? Binili ko, sugo ng Allah. Magmula na sinabi mong, baka may makasama akong maglakbay. At tinanong kita, kung baka pwede bang makasama kita. Sabi mo, kapag pahintulutan ng subhanahu wa ta'ala, antimano, immediately, bumili na akong 2 sasakyan natin, 2 kamelyo, pinakain ko, inalagaan ko, hanggang sa lumaki ang umbok sa likod. Ya Rasulullah, ngayon, finally, kasama mo ko, may nakahanda ng sasakyan para sa atin. Sabi niya, binili ko ito for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, para sa iyo, Rasulullah, at para sa akin. Sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, hindi ko pwedeng sakyan yan, Abu Bakar, sabi niya. Gusto ko sana, sabi niya, bayaran ko yan bago ko sakyan.
So, nagkaroon ng palitan. Sabi niya, Rasulullah, hindi, ginugol ko na ito, binili ko na ito, para sa iyo ito, para sa akin yung isa. Hindi, sabi niya, gusto ko, bago ko sakyan yan, bayaran ko, sabi niya. Kasi bakit gusto ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na bayaran niya? Alam naman natin, hindi tatanggihan dapat ito ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, pero tumatanggi siya kasi gusto niya, maging full reward ang kanyang ijra. Yan ang gusto niya, full reward. Pero kaya lang, mapilit ito si Abu Bakar, na naig si Abu Bakar by the will sa pansamantala, pinahintulot na niya, Prophet sallallahu alaihi wasallam na hindi na bayaran ito dahil nakikita niya, hindi talaga pahihintulot ni Abu Bakar na mangyari na bayaran ng Prophet sallallahu alaihi wasallam bago niya masakyan ang kamilyong ito. So inshallah, nakready na ang kanilang masasakyan at actually, naganda ng pagkain, sila Asma at Aisha radhiyallahu anhuma, babaunin ng dalawang ito at dito tinawag si Asma na kung saan anak ni Abu Bakar na ang babaeng may dalawang sinturon dahil yung mga panali niya na inihanda sa kanilang babaunin na ubos. So ginawa niya, yung nakatali niya, nakabelt, tali yun, sa kanyang bewang, tinanggal niya at inati niya. Yung isa, binalik niyang tinali sa bewang niya, yung isa pinantali niya sa babaunin ng Prophet sallallahu alaihi wasallam at Abu Bakar, radiyallahu an, dito siya tinawag na ang babaeng mayroong dalawang sinturon o dalawang belt. So in other version, ito nga, gagawin natin, umuwi muna ang Prophet sallallahu alaihi wasallam. Bukhari yung isang yun, authentic din kasi yun. Ito, Imam Ahmad at marami din dito, ang uma-approve na ito ay higit na tama. But gaya na sabi natin, pinagtugma, pinagsang-ayunan para lumilitaw na wala itong kontradisyon o ikhtilaf, pinagkasundo ang dalawang hadith na ito. Okay? Kasi Imam Bukhari rahimahullah, malakas din ang hadith na yan, kaya kailangan pagkatugma dahil pareho malakas ang hadith. Sa isa, lumilitaw ngayon na ang Prophet sallallahu alaihi wasallam hindi muna sila umalis, tanghaling tapat. Okay? Kailangan makalis talaga dapat sila gabi dahil maraming makakakita. That's why umuwi muna siya. Okay. Bakit siya bumalik doon? Kailangan niya munang makausap si Ali, radhiyallahu. Kailangan niyang makiusap kay Ali at sabihin niyang totoo na kailangan siyang matulog doon sa iga ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, inireveal sa kanya na papatayin siya, nagplano ang mga Quraysh na patayin siya, kailangan siyang umiga dahil yun ang bilin ng Allah subhanahu wa ta'ala, magkulubot siya yung berdeng kumot niya at tumiga siya roon sa saka inihigaan ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At pagkatapos, kung bakit iniwan niya si Ali radhiyallahu, ibalik yung mga pinagkatiwala sa kanya, ibayaran yung mga utang bago siya pumunta ng Madina, malinis ang Prophet sallallahu alaihi wasallam doon sa Makkah, na kung saan maraming taong nagtitiwala sa kanya, kung saan ang mga gamit nila, o mga kayamanan, o mga salabigin tupilak, ipinagkakatiwala kay Prophet sallallahu alaihi wasallam, pinatatago, pinababalik ito kay Ali radhiyallahu bago siya sumunod sa Madina. Okay, ayun pa ang mission ni Ali radhiyallahu kung bakit siya mahuhuli. In this situation, nung ang dilim ay lumaganap, pumasok na ang dilim, nagpunta na sila Abu Jahal. Okay? Nagpunta na sila Abu Jahal. At ang mga ibang tribo para patayin na ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So in this situation, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay lumabas sa kanyang tahanan habang nandoon sila Abu Jahal at mga iba pang mararangal na tao doon sa Makkah na kasama ang hindi mananampalataya ni Abu Jahal at iba pang tribo. In this situation, lumabas dito ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hindi nakikita ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi siya nakikita. Actually, sinabuyan pa ito ng mga buhangin sa kanilang mga uluan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Kumuha siya ng buhangin at binuhusan niya ng mga buhangin ang mga Quraysh na ito na gustong pumatay kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay inirecite niya ang aya na kung saan ibinagsak ng Allah subhanahu wa ta'ala para hindi siya makita, i-recite nito. Anong ni-recite ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in chapter 36 verse 9? Then in-recite ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang nireveal ng Allah subhanahu wa ta'ala para hindi siya makita. Ano sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam? Habang lumalabas siya, hindi siya nakikita. Tapos kumuha siyang buhangin, binubusan niya mga ulo ng mga Quraysh. Malaking ano to sa kanila, insulto Bakit? Yung isabog mula sa harap yung buhangin, malaking insulto sa kanila yon Tulad na ginawa ni Abu Lahab, nung si Prophet sallallahu alaihi wasallam, nasa bundok siya, na kung saan nagsasalita, tinawag niya yung mga tao, tapos sinabi ni Abu Jahl, kumuha siyang buhangin, ginanon niya sa harap ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, tinawag mo kami dahil lang sa ganitong bagay, sabi niya, di ba, binagsak doon yung Suratul Tabbat or Suratul Masad, na Allah subhanahu wa ta'ala dahil ginawa niya, isinabuy lang sa harapan niya ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ito pa kayang ibinubuhos mismo sa kanilang ulo at sinasabuyan ng mga muka nila ng buhangin ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hindi nakikita ito ng mga Quraysh dahil inirecite niya ang aya na ibinagsak ng Allah subhanahu wa ta'ala in chapter 36 verse 9, وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ كَلْفِهِمْ سَدًّا
And then Allah subhanahu wa ta'ala said, فَأَغْشَيْنَاهُمْ وَهُمْ لَا يُبَصِرُونَ. At kami naglagay ng hadlang, meaning takip, sa harapan nila at hadlang sa kanilang, hadlang o harang ito sa kanilang likuran. At sila'y aming tinakpan upang sila ay hindi makakita. Meaning tinatakpan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanilang paningin na hindi nakikita ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And then in this situation, may nakakita palang tao kay Prophet sallallahu alaihi wasallam na kung saan nakita pala niya ito dahil hindi siya kasama Pumunta ito sa mga gustong pumatay kay Prophet sallallahu alaihi wasallam. Sinasabi niya, sino ang hinihintay nyo? Si Muhammad. Sabi, umalis na si Muhammad, hindi niya nakita dumaan. Sabi ng taong ito, hindi wala pang dumadaan dito. Umalis na, sabi niya. Sinabuyan pa nga ng mga buhangin ng buhok niyo. Tingnan niyo, buno kayo ng buhangin sa buhok. So ginanon nila, meron nga. Pero si Abu Jahal, sinilip niya yung bahay, may nakahiga. That's why hindi siya naniwala dito. Dahil may nakahiga Bahay yun ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So in this situation, ito ang isang plano ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil sa mayroong nakahiga, hindi nila naisipang habulin ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pupunta kay Abu Bakar at sila ay aalis na. So in this situation, hindi. Nandun na may tao dito, sabi ni Abu Jahal. Hindi kami naniniwala. Ando si Muhammad nakahiga. So patuloy nila itong binantayan ang Prophet sallallahu alaihi wasallam dahil mahigpit ang pagkakandado ng pinto, hindi ito mabuksan. Mas minabuti nilang hintayin at paglabas niya sa pinto, tatagayin ng sabay-sabay. So in this situation, nakatulog sila. Nakatulog sila at nakarandam ng init si Abu Jahal na kung saan akala niya wala na si Prophet sallallahu alaihi wasallam dahil nagliwanag. So sinilip niya agad, immediately ang butas, mayroon pang nakahiga. Si Ali pa rin yun, hindi ang Prophet sallallahu alaihi wasallam yun. Si Ali radhiyallahu anhu ang nandoon sa higaan na yaon. Gaya ng bilin ng Allah subhanahu wa ta'ala na siya ang matutulog doon. Okay? So in this situation, ang Prophet sallallahu alaihi wasallam palakbay na siya at si Abu Bakar. Sa susunod natin tapikin yung kanilang actual na paglalakbay na Prophet sallallahu alaihi wasallam at Abu Bakar insyaallah. So, iduwa mo, ibinibil na naman ng Allah subhanahu wa ta'ala na sabihin niya ang revelasyong ito, this is a dua ng gagawin ng Prophet sallallahu alaihi wasallam kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ano yung sasabihin ng Prophet sallallahu alaihi wasallam? In chapter 17, verse 80, sabihin mo ito Muhammad sa iyong paglalakbay, Wakul, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabihin mo, meaning Muhammad, Rabbi adkilni mudkala sidikin wa akhrijni mukhraja sidikin wa ja'alni min ladunka sultanan nasira. So ang ibig sabihin ng ayang ito na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabihin mo Muhammad, meaning magta-travel na, o aking Panginoon, inyong hayaan na ang aking pagpasok, meaning sa lungsod ng Madina, ay maging mabuti o mainam. At gayon din gawin mo ang aking paglisan, meaning sa Makkah, na ako ay, gawin mong mabuti ang aking paglisan, meaning sa Makkah ito, patungong Madina. At ako ay pagkalooban ninyo ng kapamahalaan upang makatulong sa akin. Meaning, pag sinabing sultan, sometimes ang translate nito, para bang sabihin natin pamumuno, no? Sultan sometimes gumawa siya ng milagro. Gumawa siya ng milagro o mga tanda para ang mga tao ay makumbinsi niya, makatulong ito sa kanya. That is also the meaning of sultan. Mga milagro. Okay? Mga tanda para ang tao ay maniwala sa kanya at ito naman ay makatulong kay Prophet sallallahu alaihi wasallam sa kanyang paglalakbay. Bigyan mo ako, sabi niya, ng kapamahalaan. Meaning, milagro o mga tanda para makatulong sa akin. Okay? Ganon din ang isang gawaing pamumuno, bigyan mo ako ng pamumuno na mayroong makakasama para matulungan ako para sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Meaning, okay? So in this situation, palakbay na ang Prophet sallallahu alaihi wasallam at Abu Bakar. Okay? Palakbay na sila. Aalis na sila. Walang kamay-malay itong si Abu Jahal. Actually, lulusob sila Abu Jahal kila Aisha radhiyallahu anha, hindi naabutan Dahil palakbay na nga sila, madilim na. Okay? Walang nakakaalam nito dahil madilim na. So, inintay nila itong si
Ali na lumabas sa pinto, nakatouch na sila ng init na suminag ang araw. O, ibig sabihin, gabi pa dito malis, yung dalawang ito, gabi. Ngayon, maliwaliwanag na, malayo-layo na, ang dalawa sa kanilang paglalakbay, naalin lang sila talaga ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nagplano ang Allah subhanahu wa ta'ala. Look at the plans ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wala silang kaalam-alam na malayo-layo na itong inaabangan nila sa pinto na para patayin. Hindi naman yun ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, si Ali radiyallahu anhu. Itong dalawa, ito ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, malayo-layo na sila, umabot na ng umaga eh. So in this situation, sinilip ni Abu Jahal na may tao sa loob. Sabi niya, meron pa tao. Pero tumayo na siya, gumising na, sabi niya, hintayin natin lumabas sa pintuan. Sabi niya, pupunta na sa pintuan. So nakanda na sila sa pintuan. Ang lahat ng tabak nila nakataas na. Pagbukas ng pinto, itataga ni Abu Jahal, nakita si Ali. Galit na galit si Abu Jahal. Sabi niya, Ali, ikaw yan. Sabi niya, ako nga. Nasa si Muhammad, sabi niya. Wala sito si Muhammad. Kagabi pa umalis si Muhammad. Totoo yung sinabi na nakakita sa kanya na hindi nila pinakinggan. Totoo yun. Sabi niya, totoo pala yung sinasabi na nakita natin, nagsabi sa atin, hindi natin pinakinggan. Akala ko kasi si Muhammad to. Nasa si Muhammad, sabi niya. Sabi niya, wala, umalis nga kagabi pa. Sabi niya, gusto saktan ito ni Abu Jahal. Pero bago ito nangyari, hindi nila nasaktan si Ali radhiyallahu anhu. Bago kasi ito sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam kay Ali na siya ang matutulog doon, kapalit talaga ito. Talaga delikadong gagawin ni Ali radhiyallahu anhu dito. Bakit? Pwede siyang patayin eh. Pero dahil mahal nila ang Prophet sallallahu alaihi wasallam at utos ito ng Allah subhanahu wa ta'ala, nakanda sila. Kapalit ang kanilang buhay pagmamahal kay Allah subhanahu wa ta'ala at sa kanyang sugo na si Prophet sallallahu alaihi wasallam, no problem. Kahit ito'y mamatay, ikamatay niya. Pero sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, walang mangyayari sa iyo o Ali, ni katiting na pangyayari na maaring mangyari sa iyo. Ni daplis, ni kaunting sugat, ni kaunting bisala. Walang mangyayari sa iyo. Pangako yan dahil yan ay pinangako ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. That's why nung gustong tagain ni Abu Jahal, hindi niya mabagsak ang kanyang kamay para tagain si Abu Jahal. Maging ang kanyang mga kasama, gusto siyang tagain, hindi rin makabagsak ang kanilang kamay para tagain si Ali. Walang nangyari kay Ali, kundi galit na galit lang si Abu Jahal. In this situation, lumusob pa nga ito si Abu Jahal kila Abu Bakar, para abulin ito dahil sa sitwasyong iyon, sa pantahan ni Abu Jahal, tumakbo ito kay Abu Bakar dahil ito ay paborito ni Prophet sallallahu alaihi wasallam si Abu Bakar at nandun pa si Abu Bakar, alam nila na kung saan maaaring doon tumakbo ito para sila ay pumunta ng Madina, immediately tumakbo sila pumunta kay Abu Bakar pero wala na ang dalawa. Pero in this situation, wala na silang naabutan, nakatakas ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So in this situation, mapupuno ng panganib, pangamba, daga, sabi nga, mapupuno ng daga sa dibdib si Abu Jahal in this situation at ang kanyang mga kasamaan. Bakit? Yung plano nilang hadlangan pumunta ng Madina para hindi maganap ang kinatatakutan nila, ito na, nakatakas. In this situation, maaaring maganap lahat ang inala nila na sila ay masasakop ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, malulupig, mawawala ng dignidad, karangalan, mawawalang sandalan sa ibang lugar dahil sila itataboy sa Maka at maaaring harangan ng kanilang karaban sa Madina, malalagay sa kahirapan, humanap ng ibang daan kahit malayo, huwag dumaan sa Madina dahil delikado ang buhay nila, delikado ang kalakal nila. Ito na, mapupuno na ng ligalig ngayon ang mga Quraysh sa kung saan ang plano ng Allah subhanahu wa ta'ala, the best planner ay nanaig laban sa mga Quraysh na bigo sila sa kanilang plano ang mga Quraysh. So inshallah, sa susunod, ipagpapatuloy natin na ang actual naman ng paglalakbay ng Prophet sallallahu alaihi wasallam at ni Abu Bakar patungong Madina at iwanan muna natin ang pansamantala na kung saan ang plano o gustong gawin ng mga Quraysh doon sa Makkah inshallah. Wa akhiru da'watil hamdulillahi rabbil alamin wa salatu wassalamu ala rasulillah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah